Hey guys, welcome to the first episode and uploaded video sa YouTube channel ko called Tumbang Pixel. And today, lalaruin natin tong Core Keeper. Nabili ko siya sa Steam ng 615 pesos as of October 13, 2025. So para siyang Terraria or Minecraft if you guys are familiar with those two games. So it's a sandbox game, meron siyang mga gathering stuff, building stuff, and also fighting bosses and monsters. I'm planning to make this a series. I'll be uploading like 2 games or 2 episodes every week. So kung gusto mo yung mga ganitong klase ng laro, click on subscribe and also the notification bell para pagka nag-upload ako ng mga new episodes, maging updated ka. And then also, after this series, pagkatapos na to, probably I'll be uploading another game. But hindi pa ako nakapag-decide kung ano. So, dito muna ako magfo-focus sa Core Keeper. So guys, let's go. Let's get to it. Samahan niyo ako sa adventure na to. Alright, so let's create a world. Madalas pinapangalan ko sa mga ganitong klase ng laro pagka nag-aas ng world is yung Hello World. So kung nakapag-aral ka ng college around 90s and then kumuha ka ng mga programming courses or IT back in the days, yun yung unang-una mong aaralin para mag-display sa HTML or website or kung whatever anumang programming language yung pinag-aaralan mo. So game mode, I think I'm gonna go for hard. Although, of course, magiging challenging yung mga boss fight, mga monster fight. Pero yung mga greater rewards na hindi mo makuha sa standard kasi hindi mo siya may experience. Dito kasi sa hard, makukuha mo na lahat ng mga nandun din sa standard. As well as may mga added na greater rewards and greater items. Cool stuff, you know? And then for character, this one has standard and hardcore. Hardcore is permadeath, so ayaw natin yon. So let's just go for a standard character. And then of course, kailangan nating pangalanan. And then I think I like the hair design, or I like the hair color. Body, I think it's all set na para sa akin. Pero yung background niya, para pala tong class sa Ragnarok or kung ano may mga games na mayroong mga class. So, meron siyang explorer, miner, fighter, chef, gardener, fisherman, ranger, mage, and warlock. Parang tingin ko mas gusto ko tong warlock kasi meron siyang summoning skill. Pwede ka mag-summon ng mga pets or also monsters to fight alongside with you. So I think okay na sa akin tong warlock. Okay, in a place far away from anywhere else, you are part of a group of explorers making your way through the forest. Feeling a strange presence, you notice something between the trees. Drawn to it, you approach this strange relic and raise a hand towards it. Upon touching its surface, a blinding light engulfs you. Okay, yung setting nito is nasa loob ng cave. So pretty much for the most part, nasa cave lang tayo mag-explore. And yun nga, mukhang madilim na to. Hindi ko pa to nalalaro pero nakapanood na ako ng mga gameplay sa YouTube. Siguro mga 20 minutes.
Pero dahil sa busy sa trabaho, ngayon lang natin naisip talaga na gumawa ng YouTube channel and also try this as our first game series. Alright, so let's check the controls. Okay, WASD for movement. Alright. Okay, so just like other games, meron siyang mga basic materials, and isa sa mga basic materials dito is itong woods. Kumbaga, para ka makapag-build ng mga kung ano-ano mang mga bagay na kakailanganin mo. Isa to sa mga materials, mga basic materials na meron ka. So, like this one, gagawa tayo ng torch. So, isang torch, isang wood. Okay. So, gawa tayo. No, it's 3 torches sa isang wood. So, gawa tayo ng marami. Kasi medyo madilim ang ating paligid. Oh, meron ditong mushroom. Ano yung mushroom? 2.1 health every second for 20 seconds plus 9 food can be cooked. Okay. So, siguro for this episode, ang gagawin natin is, just to survive. And also, mag-gather muna tayo ng mga resource na kailanganin natin, like foods, para makapag-build tayo ng mga crafting tables natin. And also other tools na kakailanganin natin. Medyo naninibago ako sa controls kasi mas sanay ako sa consoles. Okay. Breaking walls would be easier if I had a tool. So I think parang ang bagad pala pagka yung minamano-mano mo ng kamay. So let's see kung ano bang mga meron dito, no? Nagawa tayo kasi parang ang dilim-dilim ng paligid. So siguro magkakaroon din ako ng episode just for doing some farming. Then automation, kung pwede natin ma-automate yung mga farming and also yung mga pag-gather ng mga stones here, or I mean yung ibang materials na kakailanganin natin dito. So yung mga core, yung mga crystals, and then also some episodes para to design yung base natin kasi super tignan mo siya, super basic, may mga sira-sira pang mga tiles or flooring. Okay, so let's create a wood pickaxe. Medyo, paano ba to i-drag dito? Okay, so kakailanganin natin i-move natin yung ibang mga bagay dito. Itong food. Okay. Alright, siguro ang gagawin natin is dito tayo mag-start sa baba. All the way down. And then, let's see if kung ano yung mga resources na mag-gather natin. But, as far as I know, kailangan natin ng core, I'm sorry, copper bars para makagawa tayo ng copper pickaxe. And then from there, we can make yung game progression kasi neto is from copper and then papuntang tin. So, tin bars. And then iron bars. And then from there, magkakaroon tayo ng mga options for higher tiers ng tools. So, umpisa natin dito, guys. So, I'm planning to make yung series for every episode, like just 30 minutes. And then, meron siyang goal, of course. Ano to? Ah, okay. So, ito yung sinasummon niya. So, parang siyang bat. Well, actually, hindi siya parang bat. It's, summons a ranged bat minion. Okay. So, ang damage niya is 33 to 39 range damage. Okay, not bad. Alright, so gawa tayo ng
Ano dito kasi madilim. Alright. So, again, ang focus natin sa episode na to is just to gather resources. Siguro copper. Maghanap tayo ng maraming copper para makapag-build na tayo ng ating first na upgrade sa tool. Dapat pala meron tayo dito kahit ano man lang eh. Yung like sword. Ito may copper dito. Ano bang tawag doon? Copper bar? Or... copper ore. Okay. Ayan, bagal, diba? So, that is why... Tapos nasisira pa yung pickaxe. Ang bagal nito, guys. Kailangan makagawa na tayo ng... So, bibilisan na lang natin. Kasi mag-focus naman tayo dito. And then, kung ano yung mga makita natin. Ayun. Mukhang marami naman nag-ano doon, oh. Maraming mga kumikinang-kinang. So, ibig sabihin, may mga ores doon. So, dito tayo. So, tulad nun, merong mga +1. Ano to? Ancient gemstone. Grabe, nasira agad yung ano natin, guys. Pickaxe. Sobrang ano. Sobrang hina niya. Tapos nagugutom pa siya, oh. Teka lang. So, tapusin muna natin to. Lagay muna tayo ng... Okay, siguro balik muna tayo dun sa base. Teka lang, kailangan pala natin kumain. Ano bang pagkain dito? Okay, mushroom. So, nababawasan pala yung buhay mo kapag hinayaan mo lang siyang ganon na nagugutom. Alright, so let's mag-farm na rin tayo ng mga woods kasi since parang magiging ano siya, basic siya na material eh. Might as well, nandito na rin naman na tayo. Sobrang dilim lang, no? Hanap lang tayo ng... I could craft more complex tools if I had a place to think here. But, okay. So... Kuhan tayo dito and... May mga pepper seed. Ayun, pag nasa sand pala, madali lang makuha yung copper, oh. Pagka mga nandito sa ano to, ano ba yan? Dirt block. Okay. Tingnan natin kung meron na tayong enough na copper para makapag-upgrade tayo ng pickaxe. Let's see. So, kailangan natin workbench. Kailangan ng 8 wood sa materials. Okay, so gawa tayo nyan. And then... Tingnan natin kung anong pwede natin magawa sa workbench. Paano ba ito ilagay dito? Or? Okay. Okay. Right. Right click. Tapos, E. Ano to? Furnace. This standard furnace melts basic metal ores. Okay, so ito tingin ko yung kailangan natin para makapag tunaw tayo ng copper ore. And then, once na matunaw na yan, it will turn into a copper bar. And then yung copper bar, yun yung kailangan natin para makagawa tayo ng copper pickaxe. And also copper sword and some other copper stuff.
Paano nga ba? Paano ba? Paano ba? E? Ah, okay. Ayan, so drag natin to dito. Dito pala sa kabila. Ayan, so copper ore magiging copper bar. So we'll just have to wait for that. And then while we're waiting, tingnan natin kung ano pa yung pwede natin mag-build. So ito kailangan natin ng cooking pot para makapagluto tayo ng mga foods out of plants like mushroom. And then kapag nakapag-cook ka niyan, mas added yung mga ano niya, mga benefits niya kapag kinain. So ano kailangan nito? 4 copper bar. And then also kailangan natin tong salvage and repair station kasi tingnan nyo guys, sira na yung wood pickaxe natin. So we're gonna need this salvage and repair station para pag nasira yung mga items natin, magagawa natin. Hindi natin kailangan paulit-ulit na gumawa ng mga tools and weapons. Pero kailangan niya ng 5 copper bar, 4 copper bar, so total of 9 copper bars ang kailangan natin. I'm not sure if kung ilan ang maluluto nito. Okay, so far, meron tayong 9 copper bars already. So, I think makukuha natin tong cooking pot and also yung salvage station. Nice. Alright, so saan man natin siya ilalagay? So gusto ko sana tabi-tabi sila para hindi masyado sayang yung ginagawa nating pag-travel dito. Ayan, so let's put it. Okay, so dito, ito yung repair. Anong kailangan nito? 1 scrap parts. Meron ba tayong scrap parts? Wala. Oh, okay. Ito, meron pala tayong scrap parts. And then, ang kailangan natin next is ayun, gawa tayo. Magluto tayo dito ng foods. Paano ba? Ayan. Tapos para makagawa ka ng sword, I think we also need a ano ba? Next tier, which is yung ito, copper workbench. Kailangan yan ng 8 woods and 6 copper bars. So, tingnan natin kung umabot siya, guys. So, 10 siya. Kumagawa tayo dito ng upgraded na workbench. There. Ayun, ang problema na lang natin is, ayan na, oh, meron na tayong copper pickaxe. Yay! Alright, so let's get that. And then also, para makakuha tayo ng copper na weapons or any kind of weapons, kailangan natin itong copper anvil, which requires 8 copper bars. So, let's go ahead and gather more stuff. Pero at least ngayon, guys, diba? Mas madali na yung pagpa-farm natin kasi meron na tayong copper pickaxe. But it could be better. But I'm not complaining kasi I know, oops, ano ba yan? Sumasabog pala yun. Oh. So kunin na rin natin tong mga blocks. Mga dirt blocks na yan kasi pwede natin magamit yan sa mga lugar kung saan puro mga tubig lang. So pwede mo siyang gawing parang tulay para makatawid ka doon sa mga water biomes. Alright. Okay, so far at least, 'di ba? Ano to? Naging productive agad tayo kasi yun lang. Medyo matigas yan Ano kaya yung lugar na yan? Na-curious tuloy ako bigla. Alright, so punta natin itong mga kumikinang-kinang na yan. For sure, kailangan pa natin ng maraming copper bars. And then siguro sa first
or I mean second or probably third episodes, we'll try to do our first boss fight. Hindi ko alam kung sino yung first Gurch yata yung pangalan nun. Para siyang Poring, you know, sa Ragnarok. If you guys familiar with that. Mukha siyang Poring. Mukha siyang drop. So, let's see. Ayan. So, at least dito, meron tayong, huwag natin ilagay sa sahig yung ilaw. Okay, medyo tatlo sila. Medyo mahirap pagka ganyan ng kalaban, ang dami. Tapos hindi pa pala tayo nakagawa ng sword. And then also yung, ano ba tawag doon? Shovel yata yun. Alam niyo kasi yung ganyan, no? Yung merong X na yan, pwede kasi natin makuha yan kung ano yung nandiyan sa X na yan. And I forgot to create one. And okay, so today I'm not complaining. I'm happy na nakagawa agad tayo ng pickaxe. And then meron pang mga lugar dito sa left. Pero nakakatuksong i-try yung ibang lugar eh. Pero kasi meron tayong goal for this episode. So let's just gather more copper ore. Sorry guys, OC lang ako dito. Ayoko nandyan siya sa floor. Ayan o. So just like this one guys, water siya. So pwede nating gawin ganito. Ayan, para makakatawid tayo. Pero ang daming kalaban. So tingin tayo, tawid tayo sa kabila. Mag-summon tayo ng ating minion. Lagay tayo ng ilaw. Sorry, wala pa tayong nakikitang... Dito nga tayo sa left. May mga nakita akong mga kumikinang-kinang. And maybe makakita tayo dyan ng maraming copper. So 14. Nakalimutan ko kung ilan yung kailangan natin. Let's summon this guy. Okay, that's fine. Tingnan natin kung ano pang mga meron dito. Oh, ang dami pala dito. Ayan. Yun, dami. So, meron siya mga points tayo na nakukuha, no? Check natin mamaya kung ano yung mga points na yan. Ano ba yan? Hindi tumatama yung mga torch. Ayun. Wala, laki. Wala, patay. Hindi pa tayo nakikita. Pag nakita tayo yan. Ayan na, patay. Nako. Summon tayo. Peace out. Medyo matagal pa yatang... Wala pa tayong sword.
Grabe, ginamitan na ng pickaxe. Ano din siya, makunat. Buhay pa ba? Buhay pa din. Hala. Grabe, buhay pa rin, oh. Nice. So, ano yung mga makuha natin? Meron tayong 17 copper ores. And I'm not sure kung meron pa tayong makukuha banda dito. Wala tayong masyadong nakikitang mga walls. Ayun, medyo may mga kumikinang doon. So let's go there. I wanted to make sure na hindi siya yung parang dynamite. Bila na lang sa sabog. Okay. I think we have enough copper ores. Ano kaya yung salab na yan? Anyway. Puntahan natin yan minsan. Okay. Uy! Grabe, nakalimutan na natin. Nakalimutan na natin siya pakainin, guys. Disclaimer pala, guys, hindi ako ganun kagaling sa mga games and dun sa mga terminologies, no? Pero I know some. Pero hindi ako ganun kagaling. Baka may mga mag-comment na hindi natin alam. Pasensya na, guys. I'm trying my best. Not an enthusiast, but you know, just playing this game for fun. May mga nakita tayong ano ba dito? May mga ano pala dito. Copper ore. Please kill that guy. Oh. Dalawa na sila. Okay. Yun, marami dito. Teka lang. Okay guys, so I think we have enough copper ore. Let's go back to the base. So kunin na rin natin tong mga mushrooms na yun kasi magagamit natin yun para gawing food. Yun. Grabe, ang dilim. Hindi ko matamaan yung wall. So dito tayo, babalik. Okay, so ano ba? Ayun, so marami na tayong nag-gather na resources. Kailangan natin uli magtunaw ng ore. Ayun, meron tayong nakuhang tin, but mamaya kailanganin natin yan sa mga susunod na episodes. We have to gather. So we have to, para mag-upgrade tayo from copper ore to tin ore. So gagawa tayo ng mga tin na pickaxe, tin na sword, and other items na gawa sa tin. So while we're waiting, tingnan natin kung may naluto ng food. Okay, meron na. And then pwede pa tayo sigurong etong hard berry. Try natin iluto yan. And then combine natin sa mushroom. So meron pala ditong recipe. Oh, pwede rin pala magluto ng mga fish. Okay, and then other stuff. Okay.
kakailanganin natin mag-farm, kailangan siguro din natin ng, ano pa, ng mga mag-automate para mas madali yung pag-farm natin. So, marami pa tayong dapat kailanganin gawin dito. So, maybe while we're waiting, let's go through dun sa ating mga na-collect na items. Let's see. Ano ba meron tayo dito? Kailangan natin, guys, ng chest para paglagay natin ng mga nakuha natin, of course. Lagay muna natin siya dito pansamantagal. Ano ba yun? Like kung parang gustong sirain yung... Okay, so meron tayo dito. Gawin natin is... Paano ba? Okay, so equipment 1. Meron pala dito mga 3 slots ng equipment set na pwede natin gamitin depende doon sa kung anong fight na meron tayo or scenario. So dito, let's use etong pesan. Simple stuff. We'll go there. Musket will go there. Ano to? Okay. Ito. Plus 14 mining damage. Okay, that's cool. So dito kakailanganin natin na hindi na natin kailangan tong wood pickaxe. And I know na pwede mo siyang i-junk para mabawi mo yung mga items na ginamit mo. So pwede mo siyang i-salvage para yung mga materials is mabalik sa'yo. Alright, so ano nga ba yung hinihintay natin dito? Okay, copper ore. Kasi kailangan natin ng yun, copper anvil. And then, pag meron ka ng copper anvil, makakagawa ka na ng copper sword. Yun ang kailangan lang natin. Okay, so balik tayo dun sa... Sorry guys. Balik tayo dun sa items. So, yun lang naman. Okay, so I think today has been productive. I'm happy. I'm not complaining. So, yung mga nakuha nating mga items, lagay muna natin sila dito. Kakailanganin natin sila, of course, at the later time. But for now, lagay muna natin sila dito. The chests. And then, the next episode, siguro gagawin natin is let's just clean up this base natin para to prepare. Para kasi marami tayong mga kailangan gawin ng mga tools and mga benches. And this is kind of sobrang sikip niya, di ba? So, kailangan natin palawakan siguro dito sa baba. And then, meron ditong mga characters, mga NPC na kailangan nila lumipat dito. So, kailangan natin silang gawa ng habitat. Like, yung room na merong bed. And then, ayun. Siguro sa next episode, ang gagawin natin is yun nga, design natin to muna, itong base natin. And then, we'll gather more resources. Tapos, let's try and see kung may squeeze natin yung to fight yung ating first boss. Kung hindi, probably sa third episode. But I'm happy today kasi at least, nakapag-build tayo ng tools. Meron tayong base. And then, may nakita rin tayong mga iba't ibang mga biome doon na pwede nating puntahan sa ating next episode. So guys, kung meron kayong gustong ipagawa sa akin or try na gawin dito sa game na to, just comment nyo lang dyan. Kung meron kayong mga suggestions sa mga aesthetic, survival or sa bahay, kung ano mga pwede nating ilagay dito. Or kung may experience na kayo sa first fight, I think it's Lurch, yung giant slime.
So, kailangan kong i-research kung paano kalabanin yun for now. Pero, guys, salamat sa first episode ng panonood nyo. And I'm so sorry kung medyo hindi pa tayo ganun kagaling mag-commentary. Again, this is my first video, but of course, we'll get there. We'll be better. And again, thank you so much for watching this video. Have a nice day, guys. Until next episode. Thank you.